Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ng Panginoon, mayroon lang tayong announcement. Ang City Christian Mission Church or CCMC dyan po sa Taguig, sa pangunguna ng ating mga kamanggagawang Pastora Christian and Pastor Benji Arsiaga, ay magkakaroon po ang kanilang simbahan ng family camp na may temang Amazing Grace. Ito po ay gaganapin sa March 27 to 29, 2026 sa CEMI Pampanga, at ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging speaker. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa invitation. Ganon din ang TLGR Church dyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan, ay magkakaroon ng youth camp with the theme Alab. Ito ay sa darating na April 3 and 4, 2026 na gaganapin dyan po sa Diwata Hills, Doña Remedios Trinidad o DRT, Bulacan. Nais din nating batiin ng happy birthday ang ating mga kamanggagawa, sina Pastor Narciso, Team Anyora, and Sister Princess Tan ng TLGR Church Muzon, San Jose del Monte City, Bulacan. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Ito pong muli ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na apoy ng paglilingkod. Ano ang dapat maging damdamin natin kapag tayo ay nagpapagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa kaharian ng Diyos? Pag-usapan natin kaagapay ang mga mahalagang bagay tungkol sa ating buhay paglilingkod. Una, reigniting the fire within, a heart fully alive for God. Muling sindihan ng apoy sa loob, isang pusong buhay para sa Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 6, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Sa Tagalog, kaya't ipinaalala ko sa iyo na pag-alabin mong lagi ang kalooban ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ko ng aking mga kamay. Kaagapay, bawat araw ay isang pagkakataon para muling pag-alabin ang ating apoy para sa Diyos. Si Apostol Pablo ay nagpapaalala kay Timoteo, sabi niya, fan into flame ang kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, huwag hayaang mamatay o lumamig ang sigla ng paglilingkod at pananampalataya. Alam mo, maraming Kristiyano ang nagsimula ng may apoy. Ngunit ang nakalulungkot dahil sa problema, pagod o abala sa mundo, unti-unting namatay ang apoy sa paglilingkod. Kaya ngayong gabi kaagapay, papaalalahanan tayo ng Diyos. Panatilihin nating buhay ang apoy ng pananampalataya. Ngayon, ano-ano ang mahalagang bagay ang makikita natin dito? Let us reflect with 3 important things or important points. Point number 1 is stir up the gift within you. Paigtingin ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo.
2 Timothy chapter 1 verse 6, fan into flame the gift of God. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng natatanging kaloob. Amen? Ngunit kung ito'y hindi ginagamit, ito'y manlalamig at mawawalan ng bisa. Kailangan itong paalabin sa pamamagitan ng pagsasanay, pagtitiwala at patuloy na paglilingkod. Kaagapay ang apoy ay hindi basta nagiinit mag-isa. Kailangan itong gatungan at ihipan. Ganun din tayo, kaagapay. Kailangang palaging pinalalakas sa presensya ni Lord upang manatiling mainit ang ating pananampalataya at mga talento para sa Kanya. Point number 2, overcome fear with faith. Talunin ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Marami sa atin ang nawawalan ng apoy dahil sa takot. Takot magkamali, takot ma-reject, takot mapagod. Pero ang sabi ng Diyos, hindi siya nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Kapag puno ka ng espiritu ng Diyos, mawawala ang takot at papalitan ito ng tapang, pagmamahal at disiplina. Kung gusto mong muling umapoy, alisin mo ang takot at palitan ito ng pananampalataya sa Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Amen? Point number 3, rekindle the fire through fellowship and prayer. Paigtingin ang apoy sa pamamagitan ng pakikisama at pananalangin. Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Kagapay, ang apoy ng pananampalataya ay lumalakas kapag tayo ay laging kasama ng ibang mananampalataya. Kapag tayo'y nag-iisa, mas madali tayong lamigin. Ngunit sa presensya ng mga kapatid sa pananampalataya, doon muling lumiliyab ang apoy ng ating puso. Kung gusto nating manatiling nag-aapoy para kay Lord, huwag nating pabayaan ang ating pag-attend sa mga worship services, Bible study, small group, fellowship, devotion, at pananalangin. Kaya po sa aming simbahan ay minamarapat po namin sa abot ng aming makakaya na talagang binibigyan ng pagkakataon ang fellowship. Limbawa, fellowship ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga leaders, ng mga workers sa simbahan ay kinakailangan pinapaigting, no? At ito po ang aming sinisimulang sanayin at alam ko na ganun din ang ginagawa ng marami sa ating mga kamanggagawa, mga churches na kung saan hindi nila pinababayaan ang kanilang fellowship. Purihin ang Panginoon. Dahil dito, patuloy tayong lumalago at nagpapanibago araw-araw. So ano ang mahalaga, kaagapay? Paigtingin ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Talunin ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Panatilihing buhay ang apoy sa pamamagitan ng fellowship at syempre ng pananalangin. Spend time daily in God's presence through prayer and worship. Use your spiritual gifts to serve others faithfully. Stay connected with believers who encourage your fire for God. Choose faith over fear in every situation. Kaagapay, nasaan na ang apoy sa iyong puso? Buhay pa ba ito o unti-unti nang nauupos? Ngayong gabi, kaagapay, hayaang ihipan muli ng Espiritu Santo ang apoy ng iyong puso. Ibalik ang sigla, tapang at pag-ibig sa paglilingkod.
Tandaan natin, ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. May apoy pa siyang gustong sindihang muli para sa atin. So first, reigniting the fire within, a heart fully alive for God. Secondly, fuel for the flame, strengthened by God's presence. Panggatong ng apoy, pinalalakas ng presensya ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 6, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Sa Tagalog, kaya't pinaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Kaagapay, sa ating pag-uusap tungkol sa apoy ng paglilingkod, paano ito mapapanatili at paano ito palakasin? Titignan natin ang pinagmumulan ng apoy na ito, ang presensya ng Diyos mismo. Kapag tayo ay lumalayo sa presensya niya, unti-unting humihina ang ating apoy. Ngunit kapag tayo ay nananatili sa Kanya, lalo tayong nagliliyab sa sigasig at pananampalataya. Amen? Ang apoy ay hindi lamang tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa koneksyon natin sa Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Ano-ano ang makikita nating mahalagang puntos dito, kaagapay? Let us reflect with 3 important points. Point number 1, God's presence rekindles our fire. Ang presensya ng Diyos ang muling magpapaliyab o nagpapaliyab ng ating apoy. Exodus chapter 33 verse 14, my presence will go with you and I will give you rest. Sa Tagalog, sasama ako sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Kapag tayo ay napapagod sa paglilingkod, ang solusyon ay hindi laging pahinga, kundi presensya ni Lord. Sa kanyang presensya, may kapahingahan, may panibagong sigla, may panibagong alab ng pag-asa. Ang presensya ng Diyos ay parang hangin na muling bumubuhay sa apoy na halos mamatay na. Kaya't huwag tayong lalayo sa Kanya. Point number 2, God's Word keeps the flame alive. Ang salita ng Diyos ang nagpapanatiling buhay sa apoy. Jeremiah chapter 20 verse 9, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. Ang salita ng Panginoon ay parang apoy na naglalagablab sa aking mga buto. Kaagapay, ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon at apoy. Kapag tayo ay nanlalamig, basahin ang kanyang mga pangako at manalangin. Kapag tayo nanghihina, pakinggan ang kanyang tinig. Ang bawat talata ng salita ni Lord ay parang apoy na muling bumubuhay sa ating kaluluwa. Point number 3, God's Spirit fuels our strength for service. Ang Espiritu ng Diyos ang tunay na lakas sa paglilingkod. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but my Spirit, says the Lord Almighty. Hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaagapay, ang apoy ng paglilingkod ay hindi nananatili sa sarili nating kakayahan. Ito ay pinangangalagaan ng Espiritu Santo. Kung siya ay aktibong kumikilos sa ating buhay, walang pagod, takot o pagsubok ang makakapigil sa atin. Kaya't araw-araw hingin natin sa Kanya, Holy Spirit, fill me again. Give me new fire to serve. Ang apoy ng paglilingkod ay nabubuhay lamang kapag tayo ay nananatili sa Diyos. Una, sa Kanyang presensya.
tayo ay pinalalakas. Ikalawa, sa kanyang salita, tayo ay pinapainit. Ikatlo, sa kanyang espiritu, tayo ay pinapaalab. Ang tunay na apoy ay hindi nanggagaling sa emosyon, kundi sa relasyon sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Maglaan ng oras araw-araw upang manahimik at maramdaman ang presensya ng Panginoon. Basahin ang salita ng Diyos, hindi lang para matuto, kundi para mainitan ng kanyang apoy. Ipagdasal araw-araw na puspusin ka ng Espiritu Santo upang maging matatag at masigasig sa paglilingkod at ibahagi ang apoy ng pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng iyong halimbawa. Kaagapay, kung nais mong manatiling may apoy sa puso, manatili kang malapit sa pinagmumulan ng apoy, si Lord Jesus Christ. Kapag siya ang sentro ng iyong buhay, hindi mamamatay ang sigla, hindi mauupos ang pag-asa, at hindi mawawala ang pag-ibig mo sa paglilingkod. Ngayong gabi kaagapay, hayaang muli kang sindihan ng Diyos ng apoy ng pananampalataya. Amen? So first, reigniting the fire within, a heart fully alive for God. Secondly, fuel for the flame, strengthened by God's presence. Thirdly, faithful in the fire, standing strong amid trials. Tapat sa gitna ng apoy, manatiling matatag sa mga pagsubok. Let us read Daniel chapter 3 verses 17 and 18. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Natatandaan po ba ninyo ang kwentong ito? Ang sabi nila Shadrach, Meshach at Abednego, kung kami man ay itapon sa nagliliyab na pugon, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay may kapangyarihang magligtas sa amin at ililigtas niya kami mula sa iyong mga kamay, kamahalan. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, alam mo sanang hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, nisasamba sa imaheng ginto na iyong pinagawa. Kaagapay, sa buhay Kristiyano, hindi maiiwasan ang mga fiery trials, mga panahon ng matinding pagsubok, tukso o paghihirap, tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. May mga pagkakataon tayong kailangang pumili, mananatili bang tapat kay Lord kahit may apoy ng kahirapan o tatakas tayo? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat kapag madali ang lahat, kundi kapag tayo ay nasusubok. Sa kwento nila sa Daniel chapter 3, nakita natin kung papaano pinatunayan ng tatlong lingkod ng Diyos na mas mahalaga ang katapatan kay Yahweh kaysa sa kanilang buhay. Let us reflect with 3 important points. Point number 1, faith in the fire begins with total trust. Ang pananampalataya sa apoy ay nagsisimula sa buong pagtitiwala. Daniel chapter 3 verse 17, the God we serve is able to deliver us. Ang unang hakbang sa katapatan ay tiwala na ang Diyos ay kayang gumawa kahit imposible. Sila Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi natakot dahil alam nila kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Kung minsan, sinusubok tayo ng Diyos hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang pananampalatayang tunay ay hindi lamang kayang iligtas ako ng Diyos, kundi kahit hindi niya ako iligtas, siya pa rin ang Diyos ko. Ganito rin tayo.
Magtiwala sa Diyos hindi lang sa tagumpay, kundi kahit sa gitna ng apoy ng pagsubok. Point number 2, God's presence protects us in the fire. Ang presensya ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa gitna ng apoy. Daniel chapter 3 verse 25, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of God's. Napakagandang katotohanan. Hindi inalis ng Diyos ang apoy, pero sinamahan niya sila sa loob nito. Minsan, hindi niya agad tinatanggal ang ating problema, pero nagbibigay siya ng kanyang presensya na magpapatatag sa atin. Ang presensya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang apoy na maaari nating pagdaanan. Habang ang iba ay nasusunog, tayo ay pinapatatag at pinapadalisay ng apoy dahil kasama natin si Lord Jesus sa gitna nito. Amen? Point number 3, faithfulness in the fire glorifies God. Ang katapatan sa gitna ng apoy ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Daniel chapter 3 verse 28, Then Nebuchadnezzar said, Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego. They trusted in Him and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Ang tapat na pananampalataya ay may epekto. Nakikita ito ng mundo, kaagapay. Ang katapatan sa gitna ng apoy ay hindi lang para sa atin, kundi upang makita ng iba kung gaano kadakila ang ating Diyos. Kapag ikaw ay matatag sa gitna ng pagsubok, nagiging buhay na patotoo ka ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Kaya wag mong iisipin na walang saysay ang iyong pagtitiis. Ginagamit ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong buhay. Una, ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa buong pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, sa gitna ng apoy, kasama natin ang presensya ng Panginoong Yesus. Pangatlo, ang katapatan sa gitna ng pagsubok ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Anong dapat nating gawin? Magtiwala sa Diyos kahit sa sitwasyong di mo naintindihan. Tandaan, ang presensya ni Lord ay laging kasama mo kahit sa gitna ng apoy. Huwag kang bibitaw. Gamitin ang iyong mga pagsubok bilang patotoo ng katapatan ng Diyos. Laging piliin ang tapat na pananampalataya kaysa sa madali pero maling daan. Dumaraan ka ba ngayon sa apoy ng pagsubok? Huwag kang matakot dahil ang apoy na iyon ay hindi sisira sa iyo, kundi magpapadalisay sa iyo tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego. Tumayo ka sa iyong pananampalataya. Manatiling tapat sa Diyos dahil siya ay tapat din sa iyo. Purihin ang Panginoon. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na Apoy ng Paglilingkod. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.